Magandang araw sa iyo, ang ating listener. Para sa ating usapan ngayon, meron tayong mga dokumento na tumatalakay sa isang, sabihin na nating, napakalalim na paksang teolohiko. Hindi ito pang kape-kape lang na usapan. Hindi talaga. Ang misyon natin, himayin ang mga konsepto tungkol sa ikalawang persona ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kalikasan at ang mabigat na kahulugan sa likod ng mga pangalang iniuugnay sa kanya. Oh. Para itong isang paglalakbay sa mga idea ng pagkadiyos, panahon, espasyo at isang konsepto na medyo nakakagulat, ang pagpapakumbaba. Yun. Okay? Simulan na nating himayin ito. Sige. At bago tayo sumisid ng tuluyan, kailangan muna nating iset yung isip natin sa isang ideya na medyo mahirap isipin. Ano yun? Sinasagi kasi ng mga dokumento mo na para maintindihan yung ikalawang persona ng Diyos, kailangan nating kalimutan muna ang lahat ng alam natin tungkol sa oras. Sa oras, Paano? sa segundo, sa minuto, sa kahapon at bukas. Kasi ayon dito, siya ay umiiral sa labas ng lahat ng yan. Okay. Paano yon? Anong ibig sabihin ng nasa labas ng panahon? Medyo abstract. Isipin mo na lang na ikaw ang nagsulat ng isang nobela. Ikaw ang author. Sige? Yung mga karakter mo, yung mga bida, nasa loob sila ng timeline ng kwento mo. May chapter 1, may chapter 20, may isang taon makalipas. Okay, gets ko. Pero ikaw, bilang author, nasa labas ka ng timeline na yun. Alam mo ang simula at ang wakas ng sabay. Oo, tama. Pwede mong puntahan ng chapter 5 at chapter 10 kahit anong oras mo gusto. Ganyan daw ang relasyon ng manlilikha sa panahon at espasyo. Ang mismong konsepto ng simula ay parte ng nilikha niya. Kaya paanong magkakaroon siya ng simula? Dito nagsisimula ang buong lohika. Okay, gets ko. So kung may punto sa kasaysayan na hindi siya umiral, para na rin nating sinabi na karakter lang siya sa nobela at hindi ang author. Eksakto. Kung may simula siya, ibig sabihin, nasasakop siya ng panahon. At kung nasasakop siya ng panahon, Isa siyang nilikha. isa siyang nilikha, hindi ang manlilikha. Kaya itong pagiging walang hanggan, ang hindi pagkakaroon ng simula o wakas, hindi lang isang attribute. Ano siya? Ito mismo ang katibayan ng kanyang pagka-Diyos ayon sa mga source na ito. Binabanggit pa nga na siya ay hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Okay, malinaw yan. Eternal, walang simula, nasa labas ng kwento. Pero dito na yata nagiging mas komplikado. Dito na. Kasi binabanggit sa mga teksto mo na may isang pangalan na inilagay sa trono. Oo, Itong pangalan na to, parang ito yung may hawak ng susi sa buong sangkalipunan. Sinasabi na sa pamamagitan ng pangalang ito, lahat ay luluhod at sasamba. tama. So, ito ang simbolo ng ultimate authority sa loob ng nilikha ni mundo. Tama. Ang pangalang iyan ay kumakatawan sa delegated authority. Isipin mo na parang isang CEO. Okay. Inindicate na ng isang pangalan o titulo para sa pinakamataas na posisyon sa kanyang kumpanya. Ang sino mang may hawak ng titulong iyon ang may kapangyarihang magpatakbo ng lahat. Pero dito ko medyo naguguluhan. Sabi sa source, tanging ang karapat-dapat sambahin ang pwedeng magmana ng pangalang yan. At syempre, ang Diyos lang yon. Ang tanong ko, paano mo mamamana ang isang bagay na pag-aari mo na in the first place? Ayan na. Parang sinabi mo na kailangan kong mamana ang sarili kong apelido. Walang sense, di ba? Parang may logic loop dito. Dito na ngayon yung pinaka-core ng argument sa mga source mo. At medyo mind-bending siya, so bear with me. O sige, Ito ang sentral na paradox. Tama ka. Hindi mo pwedeng manahin ang isang bagay na sa iyo na. oo, Pero ang susi dito ay ang konteksto. Bilang Diyos na nasa labas ng sangkinapal, pag-aari na niya ang lahat. okay. Pero para manahin niya ang pangalang iyon sa loob ng sistema ng sangkinapal na may sariling mga patakaran. So may sistema. Eksakto. Kailangan niyang pumasok sa sistemang iyon. At hindi siya pwedeng pumasok bilang ang author. Kailangan niyang pumasok bilang isang character. Okay, teka. So, para legal na makuha ang otoridad sa loob ng nilikhang mundo, kailangan niyang isuko ang kanyang orihinal na estado at maging bahagi ng mundong yon. Yun yung idea. Bakit
bakit kailangan ng ganoong legal na proseso kung siya naman ang gumawa ng mga batas in the first place? Magandang tanong. Hindi ba? Parang napaka-inefficient na paraan. Magandang tanong yan. At yan mismo ang tinutukoy ng mga source mo bilang ang konsepto ng pagpapakumbaba o pag-aalis ng sariling anyo. Kenosis. Yung term na ginagamit sa teolohiya ay kenosis o self-emptying. Ang lohika na ipinipresenta ay ang sangkinapanal ay tumatakbo sa ilalim ng isang sistema ng merito at mana. Okay. Para maipakita na ang otoridad ay hindi lang basta kinuha, kundi napanalunan o kinamit sa ilalim ng sarili nitong mga patakaran, kailangang may dumaan sa proseso. Ah, Hindi ito inefficiency, para itong pagpapakita ng ultimate fairness. okay. Gets ko. Isang pagpapatunay na kahit ang Diyos ay susunod sa integridad ng sistemang nilikha niya. Ah, okay. So parang isang hari na gustong patunayan sa kanyang mga nasasakupan na karapat-dapat siya sa trono. Oo, sige. Instead na sabihin lang na, ako ang hari, sumali siya sa isang tournament na para sa lahat, nagpanggap siyang ordinaryong tao at nanalo siya ng patas. Ganda ng analogy. Sa huli, hawak na niya ang titulo na sa kanya naman talaga in the first place, pero ngayon napatunayan niyang nakuha niya ito ng karapat-dapat. Napakagandang analohiya niyan. Eksakto. At ang mahalaga doon, hindi nawala ang pagiging hari niya habang nagpapanggap siyang commoner. Ah, tama. Pinili lang niyang hindi gamitin ang mga pribileyo ng pagiging hari para makipaglaban ng patas. Okay. Ganyan din ang ideya rito. Ang ikalamang persona ay hindi tumigil sa pagiging Diyos pero pinili niyang isantabi ang kanyang mga divine privileges para maranasan ang pagiging isang nilikha. At sa ganung paraan, At sa pamamagitan nito, mamana ang kapangyarihan na sa esensya ay sa kanya na talaga. Malinaw. Ang pagpapakumbaba pala ay hindi lang basta ugali kundi isang mekanismo, isang legal na proseso para maklaim ang isang bagay sa loob ng isang partikular na sistema. oo, parang ganon. So, kung ganon, ano ba yung pangalan na pinag-uusapan natin? Nagiging espesipiko ba ang mga source mo tungkol dito? Oo. At dito nagiging mas malinaw ang lahat. Ipinapaliwanag ng mga dokumento ang dalawang pangalan. Sige. Una, ang pangalang Yahweh. Ayon sa source, ang pinaka-literal na kahulugan nito ay I will be what I will be, na madalas nating isinasalin bilang ang umiiral. The one who is. Oo, sa Ingles, the one who is. Ito ang pangalan na nagpapahiwatig ng kanyang kawalang hanggan. Siya na laging nandyan, walang simula, walang wakas. Okay, Yahweh, ang umiiral, ang eternal na Diyos. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay Jesus. Okay. At ayon sa source, ang kahulugan nito ay ang umiiral ay kaligtasan. Ah, Oh. the one who is salvation. Sandali linawin natin ito para sa iyo, ang ating listener. So hindi lang ito basta bagong pangalan, parang DNA. Oo, magandang comparison. Ang mismong identity ni Yahweh, ang umiiral, ay naka-embed, naka-code sa pangalan ni Jesus. Tama. Ang pangalan niya ay hindi lang pangalan, isa itong buong aklat ng teolohiya na nagsasabing ang Diyos na walang hanggan, siya na mismo ang kaligtasan. Napakabigat. Napakabigat ng implikasyon niyan. Hindi ito dalawang magkaibang nilalang, ito ay isang pagpapahayag ng misyon na nakakabit sa orihinal na pagkakakilanlan. Tama ka. At dahil diyan, naglatag ang source mo ng 3 kondisyon para maanahin ang pangalang Jesus na siyang pangalan na higit sa lahat ng pangalan na inilagay sa porno. May mga qualifications. Kailangan mong matugunan ang 3 kwalifikasyon. Ano-ano yon? Una, dapat ikaw ay ang umiiral. Okay. Simple lang. Dapat ikaw si Yahweh. Hindi pwedeng isang anghel, isang tao o sino mang nilikha lang ang magmana nito. Kailangan ikaw yung eternal na Diyos. Makes sense. Hindi mo pwedeng taglayin ng pangalang ang umiiral ay kaligtasan kung hindi ikaw yung ang umiiral in the first place. Okay, ano ang pangalawa? Pangalawa, dapat ang misyon mo ay upang iligtas ang mga nilikha. Ah, nakapaloob na sa pangalan. Oo, nakapaloob na sa pangalan ng purpose. Kung dumating ka para sa ibang dahilan, hindi ka kwalipikado. Ang pagliligtas ang mismong trabaho na kaakibat ng titulo. Okay, so una, dapat Diyos ka.
Pangalawa, dapat tagapagligtas ang misyon mo. Ano ang pangatlo? At parang alam ko na kung saan ito dapunta. At ito ang pinaka-radikal sa lahat. At ito ang nag-uugnay sa una nating pinag-uusapan. Sige. Pangatlo, dapat ay inilis mo ang iyong pagkadiyos o nagpakumbaba ka upang maging isang nilikha. Wow, teka. So hindi sapat na Diyos ka, hindi sapat na may misyon kang magligtas. Hindi sapat. Kailangan isuko mo muna ang lahat ng advantage mo bilang Diyos at maging isa sa mga nililang na ililigtas mo. Parang ganun. Parang sinasabi na para maging pinakamakapangyarihan, kailangan mo munang maging pinakamahina. Yan ang ultimate paradox. Eksakto. At ayon sa argumento ng mga source mo, isang persona lang sa buong kasaysayan ang nakatupad sa lahat ng tatlong kwalifikasyong yan ng sabay-sabay. At sino yon? Siya na si Yahweh, ang umiiral, ay nagkatawang tao para maging nilikha. Yun yung akto ng pagpapakumbaba. At ginawa niya ito para sa misyon ng pagliligtas. Kaya siya lang. Dahil dito, siya lamang ang karapat-dapat na magmana at magdala ng pangalang Jesus. At may binanggit pa sa dulo ng isang source mo tungkol sa pagkumpleto ng paglikha. Anong ibig sabihin niyan? Oo. Ayon sa pananaw na ito, ang pagliligtas ay hindi lang basta pag-ayos ng isang problema, tulad ng kasalanan. Hindi lang siya fix. Hindi lang siya patch. Para itong final act ng creation. Isipin mo na lang na ang creation ay isang obra maestra, pero nagkaroon ng lamat dahil sa kasalanan. Okay. Ang pagliligtas, ayon sa pananaw na ito, ay hindi lang pag-batch sa lamat. Ito ay ang pag-angat sa buong obra sa isang level na mas perpekto, mas matatag, at mas maluwalhati pa kaysa sa orihinal na estado nito. Wow. Kaya ang pagliligtas ay siya ring pagkumpleto. Okay, so malinaw na ang pagpapakumbaba at ang pangalang Jesus ay magkaugnay. Pero sa pag-a-assume niya ng pagiging nilikha, nagbago ba ang relasyon niya sa unang persona? Magandang tanong. Ibig sabihin, nag-iisa ka. Paano ka magiging panganay na nagpapahiwatig na may mga kapatid kang kasunod? Dito na naman tayo sa isang mahalagang punto na nililinaw ng mga dokumento mo. Hindi ito kontradiksyon, kundi Dalawang rule. paglalarawan ng dalawang magkaibang aspeto ng kanyang pagkatao at misyon. Ayon sa mga source, ang titulong bugtong na anak ay tumutukoy sa kanyang identity. Identity. Okay. Siya lang ang nag-iisa, ang one of a kind, na Diyos na naging isang nilikha. Walang sinuman kahit anghel o tao ang may ganitong kalikasan. Siya ay nasa isang kategorya na para sa kanya lang. Okay, so bugtong as in unique. Walang kapareho. Siya lang. Nasaan ngayong pumapasok ang panganay? Ang titulong panganay na anak naman ay tumutukoy sa kanyang role o posisyon kaugnay ng iba. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, partikular na sa kanyang muling pagkakabuhay, binuksan niya ang daan para sa iba na maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Paano? Ayon sa teksto, ang mga nilikha na sumusunod sa kanya ay nagiging mga anak na ampon o adopted children. Okay. Dahil nagkaroon na siya ng mga kapatid sa pamamagitan ng pag-aampon, siya, ang bugtong na anak, ay nagiging panganay na anak din. Siya ang una sa isang bagong pamilya ng mga inampon. So para siyang, sabihin nating, isang mayaman na tagapagmana. Siya lang ang anak. Siya ang bugtong. Sige, ganda niyan. Pero nagdesisyon siyang gamitin ng kanyang mana para magtayo ng isang foundation, para mag-ampon at magpaaral ng maraming bata. Okay. Sa mga batang iyon, siya ang panganay na kapatid na nanguna at nagbukas ng oportunidad para sa kanila. Ganun ba ang ideya? Perpektong analohiya. Ang pagiging bugtong ay tungkol sa kanyang relasyon sa unang persona. Isang bagay na hindi maibabahagi. Unique sa kanya. Ang pagiging panganay ay tungkol sa kanyang relasyon sa sangkatauhan, isang posisyon na nagbibigay daan para sa iba at nililinaw ng teksto. May clarification pa. Titik. Ang isang napakahalagang pagkakaiba. Ang mga nilikha ay maaaring maging mga anak na ampon, ngunit hindi sila kailanman maaaring maging ang bugtong na anak. Okay. Ang titulong iyon ay nakalaan lamang para sa Diyos na naging isang nilikha,
Ito ang nagpapanatili ng kanyang pagiging natatangi kahit na siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Pero para maging patas sa source material na ibinahagi mo, may binabanggit din itong isang alternatibong pananaw. Meron. Sinasabi doon at sisipiin ko, maaring may pananaw na ang ikalawang persona ng Diyos ay orihinal na bugtong na anak ng unang persona. Oo. Sa pananaw na ito, ang bugtong na anak na manlilikha ang nagpakumbaba at naging pangganay na nilikha. Anong pinagkaiba nito? Tama, at mahalagang isama iyan. Ipinapakita nito na kinikilala ng mga source mo na merong nuance sa interpretasyon. Okay? Ang pinagkaiba lang ay kung kailan nagsimula ang titulong bugtong na anak. Sa unang pananaw, naging bugtong na anak siya sa akto ng pagpapakumbaba. Okay. Sa alternatibong pananaw na ito, siya ay bugtong na anak na mula pa sa kawalang hanggan at bilang ganon, siya ang nagpakumbaba para maging panganay na nilikha. So, sa dulo, Sa huli, pareho pa rin ang resulta at ang mga konsepto. Ang sentral na ideya ng pagpapakumbaba at ang dalawang titulo, isang unique identity at isang positional role ay nananatili. grabe. Okay, so para i-recap ang lahat ng ito para sa'yo, mula sa mga source na ipinadala mo, nakita natin ang isang napakakomplikadong theological na paglalakbay. Oo, talaga. Nagsimula tayo sa pagiging walang hanggan ng ikalawang persona, ang author na nasa labas ng kwento ng panahon at espasyo. Pagkatapos, sinuri natin ang nakakalitong ideya na para manahin ang kapangyarihan sa loob ng kwento, kailangan niyang isulat ang kanyang sarili bilang isang karakter. Yung radical na akto ng pagpapakumbaba. Tama, para sundin ang mga patakaran ng sarili niyang nilikha. At doon natin nakita ang kahulugan ng mga pangalan. Yahweh, ang umiiral, at Jesus, ang umiiral ay kaligtasan. At nalaman natin, Nalaman natin ang pangalang Jesus ay hindi lang basta isang pangalan kundi isang titulo na may tatlong qualification. Dapat Diyos ka, dapat tagapagligtas ka, at dapat dumaan ka sa proseso ng pagiging isang nilikha. yun! At sa huli, nakita natin kung paano siya nagkaroon ng dalawang titulo. Siya ang natatanging bugtong na anak dahil sa kanyang one-of-a-kind na identity bilang Diyos na naging nililikha. At siya rin mang panganay. At siya rin ang panganay na anak, ang nagbukas ng daan para sa iba na maging mga anak na ampon ng Diyos. Kung susumahin, ang mga source na ito ay nagpapakita ng isang balangkas kung saan kailangang yakapin ng kabanalan ang pagiging isang nilikha para maisakatuparan ang isang mas malaking plano sa loob ng sangkinapal. Oo. Ang pagpapakumbaba ay hindi lang isang katangian, kundi isang kinakailangang mekanismo para gumana ang plano ng pagliligtas sa loob ng mga patakaran ng nilikhang mundo. Ang buong istruktura ay nakasalalay sa ideyang iyon, ang Diyos na pumapasok sa sarili niyang nilikha para ayusin ito mula sa loob. Hindi mula sa labas. Hindi sa pamamagitan ng puwersa mula sa labas, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa sarili nitong mga alituntunin. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, ano kaya ang ipinahihiwatig ng lahat ng ito tungkol sa kalikasan ng kapangyarihan at pagmamana? Magandang tanong yan. Kung sa kwentong ito, ang pinakadakilang paraan pala para legal na angkinin ng awtoridad ay nangangailangan ng pinakadakilang akto ng pag-alis sa sariling anyo at pagpapakumbaba. Isang bagay na maaari mong pag-isipan.